Hello guys, another weekend, another gala. Ngayon palang araw may pupuntahan tayong isang lugar sa Olongapo. Bali last time pumunta na rin kami doon para mag-ocular. Wala kami nag-meet up sa 7-Eleven sa may Castillejos. Bali inaantay namin yung mga kakasama namin ngayong araw. Na makompleto na kami, dumiretso na kami sa Gordon Heights. Bali pupunta pala kami sa Boutique Falls. Dito pala kami nag-iwan ng sasakyan tsaka motor namin sa Block 27 sa bahay nila Kuya Oledan. Bali kontakin nyo lang siya kung gusto nyo mag-park dito. Safe na safe yung lugar nila. After mag-park at mag-ayos ng mga gamit namin, nag-start na kaming mag-orient at magdasal para makapag-umpisa na rin sa paglalakad namin. 24 packs pala kami ngayong araw na aakyat. After ng orientation and prayer, nag-group photo muna kami, then nag-start na kaming umakyat. Dito kami nag-umpisa sa Block 27, dadaanan muna namin yung Tralala Mountains para i-meet yung magiging guide namin. Kung balak nyo palang akyatin to, make sure na nakakondisyon yung katawan nyo. Yung unang part kasi niya, nasa 2 oras na akit. Pero once na nalagpasan nyo naman na yung mga hagdan, basic naman na dito, medyo banayad na siya. Tignan nyo naman kasi yung mga kasama ko, nakakangiti pa. Halatang hindi sila nahihirapan. Medyo mapuno din pala sa part na to. Ito yung lugar bago ka makarating sa may school ng Tralala. At sa wakas nga nakarating na kami dito sa school ng Tralala. Bale, inabot din kami na nasa 2 oras kasama na yung mga pahinga namin. Pagdating nga namin dito, minute na namin yung magiging guide. Then nag-group photo saglit, tsaka nag-start na kami maglakad. So sila pala guys yung mga makakasama ko ngayong araw. Bago ka pala makarating ng Boutique Falls, may mga madadaanan ka pang bahay ng lokal na nakatira dito. So kung medyo nakakaluwag-luwag kayo, pwede kayong magdala ng mga candy and chocolate na pwede nyo ibigay sa mga bata. After namin malagpasan yung bahay ng mga lokal, nahati kami sa 2 grupo. Kami yung sweeper pero may dinaanan kami ng isang lugar na medyo masikip siya matalahin. Pero shortcut siya. Dahil nga shortcut, naunahan namin yung lead. So nagpahinga muna kami habang inaantay namin sila. Nauna kami ngayon, hardcore yung mga tao namin. Hardcore ako ngayon! Dinaan kami sa pinagbabawal na daan ni Kip. Shortcut. After ilang minuto na pag-aantay, dumating na rin yung mga kasama namin. Galad sila nauna kami. Nang makapagpahinga na sila, nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad papuntang falls. Dito nga nag-iba na yung trade, puro river crossing na. Yung una muna pala namin pupuntahan is yung rock formation. Then after namin doon, tsaka kami pupunta ng Boutique Falls. After na matitinding river crossing at madalas na bato, marami rin palang madadaanan dito na kawalan ng tubig. So, underwater source siya. So, try muna natin. Natural, walang halong chemical. All goods. So guys, malapit na kami sa rock formation. Grabe yung dinaanan namin na river crossing doon, sobrang dami. Tapos may mga pakapit pa sa ugat eh. Mas mahirap pa kaysa sa tarak eh. So guys, papakita ko sa inyo yung rock formation. Nang makalagpas kami sa rock formation, nagpatuloy na kami sa paglalakad at dire-diretso na kami sa Boutique Falls. After pala ng rock formation, yung daanan dito talagang ahon na siya. May time pa na kailangan mo nang kumapit sa ugat at baging para makaakyat ka sa mga ahonan. After naming malagpasan yung mga matatarik na lugar, maririnig mo na yung bagsak ng tubig galing sa may falls. Ibig sabihin, malapit na kami. So ito na guys, papakita ko na sa inyo. Welcome to Boutique Falls!
After maligo, nag-start na kami magluto ng tinola para may mahihigop kaming mainit na sabaw. Nang maluto, sinerve na namin sa mga kasama namin para makapag-relax na sila. So ayun guys, yung mga kasama namin after nila kumain, nagpahinga muna sila then naligo ulit. Ako naman nagkape habang ine-enjoy yung magandang view. Sa mga gantong lugar talaga, maririnig mo na lang huni ng mga ibon tsaka kaluskos ng mga dahon eh. Kaya sobrang marerelax ka. After maligo, nag-start na kami magpulot ng kalat dito sa may butig balls. Habaon. Nang matapos kami magpulot ng kalat, nag-group photo kami, then nag-start na kami bumalik papuntang jump off. So eto na naman tayo sa talahiban na matataas. Guys, make sure lang kung pupunta kayo dito, magsuot kayo ng mga jacket or sombrero para protection nyo sa talahib. Ang trail pala na dadaanan namin, hindi na kami dadaan sa mga river crossing. Pero ang mga madadaanan naman namin dito is puro bangin. Kaya kung dito kayo dadaan pa mag-ingat kayo. Make sure na hindi madulas yung sapatos na gamit nyo. Bale, nagsasagawa pala kami ng clean up drive dito sa may Butig Trail. Sobrang, last time kasi nung pumunta kami, marami kami napansin na mga kalat. Kaya nung pagbalik namin after 2 weeks, yun yung objectives namin. Tapos nilagay lang namin siya ng twist na hike, tralalala. Tapos, Butig Falls. So, kita-kits. Na matapos pala kami magpulot ng kalat, bumaba na kami. Then, umuwi na sa kanya-kanyang bahay. So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam!